write unto thee, hoping to come unto thee shortly. Verse number 15, but if I tarry long, that thou mayest know how thou oughtest to behave thyself in the house of God, which is the church of the living God, the pillar and the ground of truth. Tingnan mo ha, that thou mayest observe how thou oughtest to behave, kung paano kang mag-uugali. Saan? Sa church. The church is not a place to go to. It's a family to belong to. Okay? Father, we thank you. Kayo po ang patuloy na magpala at magbasbas at manguna sa amin. Tulungan mo po na maintindihan namin ano nga ho bang eklesiya sa inyong harapan, sa inyong paningin, at kung paano kami dapat mamumuhay ayon sa standard ng salita ng Diyos, hindi ayon sa nakalakihan namin, hindi ayon sa aming nakamulatan, hindi ayon sa aming nababasa, hindi ayon sa aming mga nakita sa mundo, kundi ayon sa sinasabi ng iyong salita. Kasi po ang eklesiya, it is not the truth, but it is the pillar and the ground of truth. Thank you, Lord. In Christ's name we pray. And all God's people say, pakibati mo yung katabi mo, sabi mo sa kanya, missions conference na. Kasama ba kita? Tanungin mo ulit, handa ka bang mapagod? Handa ka bang magpanik ng gamit? Tanungin mo, ba't nakaupo ka na? Ba't nakaupo agad? Mabibigat ang puwet? Ha? Handa ka bang maghugas ng plato? Handa ka bang maglinis ng CR? Si pastor naglinis ng CR. Okay? Please down. Thank you. Itong si Emily, ang bigat ng puwet. I want you to pray. Pastor Fajardo will not be with us in the whole conference. At first, he said, i-adjust mo lang yung schedule ha, kasi nandito pa ako sa Mindanao. You know why? He went to Siargao, he went to Caraga, he went to Butuan, and he saw the churches na pinupuntahan ko. And in fact, sabi niya, Joey, nandito ako kay Pastor Vic, yung tinatawag mong tatay-tatay. Yun ho yung sa Butuan. Okay? Sabi ni Pastor Vic, 2004, nagpunta si Pastor Sauco dito, kasama si Job tsaka si Butch. Okay? Yung simbahan namin maliit lang, sa tabing kalye, nag-preach yan. Sabi ko sa kanya, 30 minutes ka lang mag-preach. Sabi ko, 30 minutes, anong mangyayari dyan? So while I was giving my introduction, I said, okay, 30 minutes na, I have to stop. No, tuloy mo. Ano itutuloy ko? Tuloy mo yung mensahe. Tinuloy ko. You know what happened? After that preaching, he said, tama si Pastor Sauco. Ang tagal-tagal na ng building natin dito, wala pang nangyayari. So I'm selling my car. Binenta niya yung kanyang Land Cruiser na Series FJ40. Binenta niya. Binili ng mga member, binalik sa kanya. And then nag-pray kami. Punta ko doon, preach, pray. Tapos nakabili sila ng isang property sa may looban ng konti. Parang ito rin. Ito, yun ang EDSA. Yan to lang. 4,000 square meters. Nagtayo kami ng building doon. Nag-preach ako, doon ako pumupunta. Yung kanilang member na si Colonel Dungo, na upper class ni Brother Romy, okay? Mamuhuli pa yun ng deer na babae. Sabi niya, boss, pastor, meron akong deer na babae, usa. Ba't di natin paramihin? Problemahin ko pa mag-asawa ng jowa, maghanap pa ng jowa, katayin na lang natin. That's how they treat us. Nagpunta si pastor. Sabi ni Pastor Vic Serrano, alam mo, Brother Ririk, yung kalye na yan, pag Sunday, may ordinansa ang Butuan City. Walang makadaan dito. Kasi ordinansa na pag Sunday, sarado yung kalye. Dito ang tuwa na, 80 years old na siya. Sabi niya, yung anak mo magpunta rito yan. Sa February, mag-preach yan dito. Di okay na. Sabi ni Pastor Vic, Pastor Fajardo, Brother Ririk, sabihin mo na lang kay Brother Sauco, dito ka sa akin ng linggo, ng 11. Sabi niya, speaker, okay, Pastor Sauco, in-adjust na namin. Ako na makiusap. Okay? Total, ito lang naman. Kasi 80 years old na ko. Hindi ko na alam kung mabuhay pa ako. Sige ka, pagbalik mo dito, pagpatayin na ko, paano pa? Sabi niya, anak, pasensya ka na. Nakiusap si Pastor Vic. Sabi ko, sanay na ho ako sa ganyan. Kailan ba nagsimulang nagbago ang lahat?
Kailan ako hindi naging sapat? Ba't di mo sinabi ng una pa lang, ako ang kailangan, iba ang mahal? Sabi niya, ano yung sinasabi mo? Wala ho, kanta lang yun. Okay? Sabi ko, sige ho, tay. Now, kanina nakita ko si Pastor Benny. Hindi siya nag-preach. Ang nag-preach si Judge Henry Domingo. Tapos dumating siya, nakaupo lang. I was bothered. At nagkakwento siya, meron tayong conference sa Cheerful Giving from 13 to 18. Pupunta yung mga pastor, kaunti lang ang pupunta. Ito gagawin natin. Nakaupo siya. Hindi ako pinayagan ng doktor kong umalis, pero, knowing me, pumunta na ako dito sa church. Nakaupo lang siya. At merong 2 conferences na mangyayari. Okay? Unang sa Pasay, at pagkaraptos yung sa Bethany. Now, ito yan. Alam ko na maraming hindi pupunta na sa atin kasi nagkaroon na ng conference ng Pasay. At meron din kasabay ng Bethany. Pero nagtaka pa rin ako, meron pang mga 100 pastors na pupunta para sa conference natin, sa Cheerful Giving. At magsasalita si Pastor Sauco, tuturuan tayo rito, Thursday yon, kanya lang, wala ako, nandoon ako sa Bethany. You see? So naawa ako kasi he is just sitting. So I want you to pray that God will bless Pastor Fajardo, 73 years old. God will bless Pastor Benny, 73 years old. Are you following me? These are seniors, okay? Aawain ko ba si Pastor Fajardo dahil wala siya? No. Ganun lang ang layo niya sa judgment seat. At saka sa death or rapture, mga away ka pa. Okay? Pangalawa, I would rather see him na siya yung nagpipreach, nagwawali ng pulong sa Ginoo sa mga churches doon sa down south, kesa nakita ko na siya yung naka-wheelchair na. Okay? Nung makita ko si Pastor Benny kanina, sabi ko, it's so difficult. So I want you to pray for him, okay? 73 na sila okay? So, the first speaker that we have, kick-off speaker, will be Pastor Butch Garcia. Sabi ko kay Pastor Butch, Tol, ikaw ang kick-off. Bakit ako? Ikaw yung tropa ko, ikaw yung una-unang na-save sa akin. Ikaw yung nagsabi na pag nakita mo ako, kita na naka-long sleeve na, nagtuturo ka na. Ikaw yung nagturo sa akin paano bumili ng rolling paper, kung saan bibili ng Artane, ng Ornacol, ng Corex. Ako inuutusan mo, na-save ka, nakita kita, 1982. So naging madali sa akin para tanggapin si Kristo kasi nakita ko nagbago ka. Ikaw yung crush ko, crush mo, na hindi tayo sinagot pareho. Alam mo yun? Di ba? Parehong crush namin. Crush ko, crush niya, hindi siya sinagot, hindi rin ako sinagot. Di walang masama sa loob sa amin. Bakit? Para ako may binasted And then now, he will be the first speaker. Then second speaker will be Pastor Fajardo, Pastor Benny Abante. Then I'll be the last speaker. Tapos nagkulang tayo ng isa pa. Sabi ko, sige, Friday, it will be Dong, and then ako, then Pastor De Vega, and then yung sa hapon, yung mga sessions natin. Okay? So I want you to pray for this. Bukas, 7 o'clock in the morning, darating na mga taga-Binalbagan. And I would like you to see how many people are registered. Ito, registered ha. Ito yung matyaga. Ito yung talagang sumunod. Ito yung sumunod sa protocol, okay? I want you to see how many delegates are here right now, okay? Na pupunta at dadalo sa atin, okay? There are pre-registered delegates, okay? 135 pastors or local missionaries. 7 foreign missionaries, 24 pastors' wives, 5 pastors' kids, and 39 church workers. Yan yung registered. Darating sila ng Monday, 6, hindi kasama yung Binalbagan. Darating ng Tuesday, 2, 169 ng Wednesday, kasama si Job. Thursday may darating na 22. Friday may darating na Friday pa, darating na. Dapat uwian na yan Okay? Yan yung nag-register. Okay? Marami hindi nag-register. Are you following me? Kanya, ito yan. Mamaya, luluhod tayo lahat. Sa bawat upuan natin, ipagpipray natin na kung paano pinagkasya ng Diyos yung 2 pirasong isda at 5 pirasong tinapay sa panahon ni Kristo, kanyang binles at kanyang pinadami. Okay? Listen to this 2 isda, 5 tinapay, pinansin ni Kristo. Pinakain sa mga nakinig. Okay? Dumami. Pero ano yung binles? Yung binigay.
Kanya nung pagkatapos na sila'y magpakain, yung 12 baskets pinauwi doon sa bata na nagbigay. Are you following me? Kanya hindi ka dapat matakot. I would like to tell you, mayaman ba yung bata? May baon eh, hindi mayaman yun, tama? Pero binigay niya yung 2 isda, 5 tinapay, para doon sa nakinig, natuto. Ano nangyari? Pinagpala sila. Okay? Hindi yan ang mensahe ko. Okay? Ang mensahe natin ay ito. The Lord established actually 3 institutions, but I would like to use 2. Okay? Kasi ikatlo naman, gobyerno yun eh. Gobyerno. Okay? At hindi naman tayo sasaya sa gobyerno. Am I right? Oh. Hindi tayo sasaya. Bakit? Mga politiko yun eh. Are you with me? Oh. Walang mangyayari dyan. There are 2 institutions in the world that God established for what? For happiness. For holiness. Are you with me? Of His people. 2 yan. Una, God established the home. Bahay. Okay? Ito yung Gutang family, Ariola family, Masarate family. Okay? Masarate, no? Hindi na pala. Okay? Yoro family. Okay? Ito yung Salingay family. Ito yung Talban family. Okay? Now, I would like you to understand this. Okay? Before sin entered to the world. Okay? Bago pumasok ang kasalanan, wala pang kasalanan, nakita ng Diyos, it was not good for a man to be alone. Imagine, nilikha niya ang buong sangkalingitan at buong sangkatauhan, ang sanglibutan, in 6 days, okay? Nilikha niya, gumawa siya ng langit at lupa, hinati ang tubig at ang lupa, naglagay siya ng vegetable, naglagay siya ng mga beast on the field, fowls of the air, and fish on the sea, nilagay niya lahat, at lumikha siya ng tao. Okay? Ang tao hindi galing sa unggoy. Sabi ng isang tao, sir, ang sabi po ng nanay ko, ang tao daw po'y galing sa unggoy. Sabi ng teacher, we're not talking about your family. Okay? God created man, okay, out of the ground. Gumawa siya ng alikabok, at ginawa niya, and He breathed His nostrils there at nabuhay, and man became a living soul. Imagine ha, walang kaaway, walang kapitbahay, walang biyenan, walang mga asar, but God said, malungkot si Adan. Kanya ito yan. Kung dating sa pag-aasawa, hayaan mong ang Diyos ang magdala sa'yo. Kasi pag ikaw naghanap, baka mamaya paghahanap mo, hindi tao makuha mo, tama? Halimbawa, naghanap si Adan ng mapapangasawa, majojowa niya, tama? Malungkot ako. Walang tao. Makikita niyo doon gorila, hippopotamus. Makikita niya doon rhinoceros, elepante, tama? Sasaya ba siya doon? Hindi. Okay? Hindi siya sasaya. Kanya gumawa ang Diyos ng kapartner niya ng pangalan ay Eva, okay? Na maging helpmate, maging companion. Genesis 2:18, anong sabi ng Word of God? At nakita ng Diyos na hindi mabuti sa tao ang nag-iisa. Okay? Ito yan ha. Single ka na nga. Wala ka pang boyfriend o girlfriend. Tapos wala ka pa sa achievers. Namatay na nga asawa mo. 2 lang naman ang pwedeng puntahan ng asawa. Sumakabilang buhay, sumakabilang bahay. Whatever. Okay? Kung sumakabilang buhay yan, sumakabilang bahay, you don't need to isolate yourself. We need to be in company of people that will pray for you, people that will believe you, people that will push you up, people that will pull you down, from down, kasi dumabagsak ka na. We need that. Hindi magandang nag-iisa. Anong sabi? I will make him a helpmate. Anong sabi sa verse number 19? At mula sa lupa, nilalang ng Panginoon ang bawat beast of the field, ang bawat fowl of the air, at dinala kay Adam. At sabi niya, pangalanan mo yan. O ito, orangutang yan. Dito, baka may magalit. Orangutang yan. Ito, rhinoceros yan. Ito, alligator yan. Ito, you see? Pinangalanan niya. Verse number 20. At pinangalanan ni Adan ang lahat ng mga cattle at fowl of the air, at lahat ng beast, pero walang makitang kasama si Adan. Listen, alam ng Diyos ang kailangan mo. Hindi mo kailangan ibuyang-yang ang dibdib mo para magkaroon ka ng jowa. Hindi mo kinakailangan pakita yung hita mo at magkikilos ka na, di ba?
Hindi mo kailangan mag-TikTok. Hindi mo kinakailangang, uy, reels ito. Ito daw yung mga nagwa 1 million. Hindi mo kailangan yan. Alam ng Diyos yung kailangan mo. Am I right? Pag ikaw ang naghanap, listen, mas mabuti na maghintay ka sa panahon at paraan ng Diyos kesa nakauha tapos you will regret later. Kasi may consequences. Kasi hindi siya yung tama. Kasi hindi siya yung nais ng Diyos sa'yo. Okay? Malulungkot ka dyan. Hindi ka magtatagumpay. Hindi ka magkakaroon ng magandang pamumuhay dyan sa bagay na yan kasi it will not be good for you and for me. Hindi yan. Di ba? Biruin mo, sasabihin mo, tandang-tanda ko pa nung panahon ng tagtiyo, talagang litong-lito ko saan po suot. Hindi ubra yan, matatapos ka dyan, masasaktan ka. Okay? Malulungkot ka. Hindi magiging maganda yan. Huwag mong hayaang ikaw ang maghahanap kasi alam ng Diyos yan. Alam ng Diyos ang pinagdadaanan mo. Okay? Huwag mong hanapin ang kasiyahan mo na ikaw ang naghanap. You see? Magkakaroon ka ng linyahan. I walk across an empty land. I knew the pathway like the back of my hand. And I felt the earth beneath my feet. And sat by the river. And it made me complete. O simple things, where have you gone? Alam mo kung bakit ka nahihirapan? Wala ang Diyos. Pinipilit mo eh. Ano sabi ng Diyos sa verse number 20? And there was not found a helpmeet for him. Verse number 21. Kanya ang Diyos ay lumikha ng matiling pagkatulog kay Adan. Hindi sa service. Ha? Hindi sa service dapat matutulog. Ha? At natulog siya. At habang natutulog siya, kumuha ng ribs. Ribs. At sinara. Now, this is the first surgery na ginawa. At ang Diyos, walang Doc Henry, Doc Joven, walang anesthesia. Walang nurse. Kinuha sa ribs. Bakit? Verse number 22. Sa rib, kinuha, hindi sa ulo para pangunahan. Hindi sa paa para tapakan. Hindi sa kamay para sapakin. Sa rib, bakit? And the Lord brought her unto the man. Listen, hayaan mong ang Diyos ang magdadala sa'yo na magiging partner mo sa buhay. Bakit? Verse number 23. At sinabi ni Adan, kanya pag niyakap niya, ito na yung buto ng aking buto, laman ng aking laman, at siya'y tatawaging babae, sapagkat siya'y kinuha mula sa lalaki. Verse number 24. Anong sabi? At sa dahilang ito, man shall leave his father and mother, and shall cleave unto his wife, and they shall be one flesh. Ano ang katapos ng sinabing, and man shall leave his father and mother? Ano ang kasunod dyan? Ano kasunod? If you know that, tama? Ano kasunod? Period. Balik mo ulit sa 24. Ayan, period. They shall be one flesh. What does it mean? If God gave you a son, praise God. If God gave you a daughter, praise God. If God did not allow you to have a son and a daughter, period. Are you following me? Period. Kasi kompleto ka na. Kasi may asawa ka na. Are you following me? Ang anak, inheritance, dinadagdag. Am I right? Kung hindi ka binigyan ng Diyos, huwag mo asarin ang sarili mo. Huwag mo sabihin, ba't hindi ka kagaya nun, maraming anak? Ba't ito? No, please don't. When God said, and they shall be one flesh, after the flesh, period. Ibig kompleto ka na. Okay? Kung bibigyan ka ng Diyos ng partner, amen. Kung wala, okay lang yun. Ang mahalaga, magkasama kayo. Okay? Now, this is the first institution. Tamo ha, binigay na ng Diyos si Eva kay Adan. Okay? Sino ang unang tinukso ng dyablo? Hindi ba si Eva? Are you with me?
Hindi ba si Eva pa nagsabing, uy, sige na, tikman mo na to, masarap to. Tinikman ni Adan. Okay? Si Eva ang unang kumain, pero walang sumpa. Nung si Adan ang kumain, doon bumagsak ang sumpa. Bakit? Kay Adan ibinigay ang utos. Are you following me? At nagkasala ang tao. Whatever happens, sabi ng Hebrews 13:4, marriage is honorable in all, and bed undefiled, but warmongers and adulterers, God will judge. Listen, God gave family. I've been telling people, if you're already married, don't look outside of your marriage. Don't look on other people, on your other than your wife or your husband, and talk to them. No, it's not worth it. I've been there. I'm wrong. I destroyed a life. I destroyed people. I messed up. The Lord did give me consequences that up to now I'm still paying. It's not worth it. Okay? Marriage is honorable among all people. And in marriage, the need is undefiled. Okay? Yan. Marriage is ordained of God. Binigay ng Diyos. Okay? Huwag mong hanapin sa iba yung hindi na ibibigay ng asawa mo. Ang Diyos ang magbibigay. Hindi yung asawa mo ang magpupuno sa iyo. Ang Diyos ang magpupuno. Are you following me? Hindi mo dapat, ba't hindi ka kakain ng madaldalan saya kausap, ikaw, nagir ka nang, angas mo pa, tapos, don't. It's not worth it. Okay? Among men in this world, nothing is sweeter, happier, and more comforting than home. Ang tanong ko lang, Ire, is this the kind of home that you have? Do people want it to be at your home pag pauwi na? Ano sabihin? Pagkatapos ng trabaho, anong mentality nito? Uwi na tayo. Ano sabi niya? Wag muna. Makikita ko naman yung asawa ko. Makita ko naman yung nanay ko. Makita ko yung kuya ko. Makita ko yung ate ko. Home should be a place where you can be blessed. Where you can say, this is me. Alam mo kung bakit? Let's be honest. You have a lot of you. Iba ka pagkaharap mo boss mo. Iba ka pagkaharap mo best friend mo. Iba ka pagkaharap mo tatay mo. Iba ka pagkaharap mo pastor mo. Iba ka pagkaharap mo ang salamin. Are you following me? And God knows that. And we need to be honest with God. Lord, tulungan mo po ako that I'll be consistent. Home is not the house in which a family lives. No. Home is the family itself. Home is not the geographical location, but people who live there and make up the household. Hindi bahay, hindi pintuan, hindi furniture, hindi appliances, hindi ganda ng ref at saka yung dami ng pagkain sa pagkainan. Okay? Home. This is my family. This is my son, this is my daughter, this is my wife, this is my dad, this is my mom. Whenever we are together, that is home. I pity the man who does not enjoy the blessedness of the family. The blessedness of a happy, peaceful, loving home. Hindi ba dapat pag nasa bahay, safe ka? Paano kung halimbawa yung mismo mga tao sa family mo, yun pa ang naninira sa'yo? Yun pa yung nangawasak ng mga pangarap mo. Ngangarap ka dyan. Tumahimik ka nga. Kanya hindi sapat na may family ka lang. Ayun me? Pag nagkulang si tatay at si nanay, anong sabi ko sa inyo ng family conference? Mamahalin mo ba yung partner mo, yung asawa mo, yung anak mo sa paraan mo o sa paraan nila? Sa mata nila, ikaw ang kaaway. Sa mata nila, ikaw ang immoral. Sa mata nila, ikaw yung nagkulang. Sa mata nila, ikaw yung ano. Sa mata mo, sila nagkulang. Am I right? Kanya hindi sasapat. Kanya I always say, dapat 2, 3 bahay mo. Dapat 2 birthday mo. Bakit? Kasi kung ipinanganak ka lang sa isang family, you only have 1 birthday and 1 family. Talo ka dyan. Kahit ano pang ganda ng family mo, pag hindi ka pupunta sa langit, sana hindi ka nalang pinanganak.
Bakit? Ipupunta ka sa impyerno eh. Mapapahama ka. Am I right? That's why the Lord established another institution that He designed to be a place of happiness. What is that? The church, the ecclesia. Okay? The Lord established His ecclesia, the church of the living God. Kanya nga ito yung dapat natin makita. Okay? Kasi alam ng Diyos, ang tao makasalanan, ang tao magkukulang, ang tao sasablay, ang tao kapos, hindi aabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Kanya sabi ng Panginoon, I want to put another family. Kailan ito mangyayari? Nung pinanganak ka sa laman, yan ay birthday mo, physical. Okay? Kanya sabi ng John 3, verse number 6 and 7. Tingnan mo ha. John chapter 3, verse number 6 and 7. Tingnan mo sabi ng Word of God. Okay? John chapter 3, verse number 6. Tingnan mo pagkakasalaysay ha. Ang pinanganak sa laman ay sa laman. When I was born, July 14, 1964, that was my birthday. At nung pinanganak ako sa laman, nagkaroon ako ng family, Shauko family. That which is born of the Spirit is of the Spirit. Kailan yan? I got saved July 8, 1985. That was 21 years after. Okay, alas 8 ng gabi. Ano sabi ng verse number 7? Kanya sinasabi ko sa iyo, kailangan ka ipanganak na muli. Kanya kailangan mong ma-save. Pag na-save ka, nagkaroon ka ng second home. That is eternal home. Pag namatay ka sa langit ka pupunta. Pero kulang pa rin yan, Roxanne. Kulang pa rin yan. Bakit? Kailangan mo ng third home. What is that? The church. Anong sabi ng Matthew 6:8-16? Nung tinanong ng Panginoon ang mga disipulo, sabi ng Panginoon, sino ako sa inyo? Sino si Kristo sa inyo? Sabi ni Peter, ikaw ang Kristo, ikaw ang Kristo na anak ng Diyos. Okay? Verse number 18. At sinasabi ko to, sabi ni Panginoon kay Pedro, okay? Sinasabi ko sa iyo, ikaw ay si Pedro. Okay? Sa ibabaw ng batong ito, tinuturo niya sarili niya, hindi si Pedro. Sa ibabaw ng bato to kasi, yung Pedro, Petras, a small stone. The stone ito yung rock. It is the Lord. Okay? I will build my church. And the word build there, sa original manuscript, is not build na itatayo, no? Oikodomeo, patatatagin. Okay? Kasi pag tingin mo sa English, I will build my church, itatayo ko pa lang. No, nakatayo na. When Jesus gathered the disciples and they called them and they made them the apostles, isinimulan na yung church sa earthly ministry sa Sea of Galilee. The Lord established the church during His earthly ministry, not in the day of Pentecost. In the time that He was there, He was performing miracles. Kasama niya, may church na. Ano sabi ng verse number 18? I will build my church. Tingnan mo ha. I will strengthen. Yun ang ibig sabihin ng build. I will magnify. I will make it stronger. Ano sabi? And the gates of hell shall not prevail against thee. Hindi pinangako ang perpetuity sa Sakilayan family. Hindi pinangako ang perpetuity sa Tang family. Hindi pinangako ang perpetuity sa Ong family. O sa Oquendo family. O sa Sauco family. Pinangako ang authority sa simbahan, sa eklesiya. Okay? Kanya nga ito yan. Naalala niyo one time nagtanong ang mga disipulo, Panginoon, narito ang isang kuya, nag-asawa siya, namatay siya. Yung kanyang kapatid, naging asawa nung kanyang asawa. Okay? Tapos namatay na naman yung kapatid. Nag-asar, yung pangatlong kapatid, napangasawa yung, kasi sa Hudyo, ganon. Okay? Walang karapatang mag-asawa yung magkakapatid kasi kailangan lang ingatan yung kanilang hipag. Sila yung mapapalit. Nakalimang kapatid. Sabi na, sa langit, sino asawa niyan? Alam mo sabi ng Panginoon, sa langit wala nang asawahan. Ibig sabihin nun, Emmanuel at saka Russell, the Lord gave you your time on earth to love each other. Because in heaven, you will not be known as husband and wife. Kung hindi mo mamahalin, Ringo, si Josie, sa lugar na ito, sa paraan ng Diyos, sa langit, you will not know her as Josie. You know why? It will be glorified body. Jericho, you will not know Gina there. Baka kasi, magiging glorified body niyan. Hindi na kayo mag-asawa. Kanya sabi tuloy ng asawang babae, ibig mo sabihin, tama ba yung sinabi ni Pastor na hindi tayo mag-asawa? Eh, nakalagay sa Bible, wala nang pag-aasawahan dun eh. Sabi ng lalaki, kanya nga, langit. Bakit? Hindi na tayo mag-asawa. Huwag ka nang humugot ng ganon. Okay? The Lord made a promise.
that even the gates of hell shall not prevail. Hindi sa gobyerno, hindi sa family, okay? Kundi sa ecclesia, okay? The second institution, the church of the living God. What does it mean? Paano ba nagiging member ng ecclesia ng Panginoon? Pag pinanganak ka sa laman, naging member ka ng family mo. Nung ma-save ka, tinanggap mo si Kristo, nagsisi kasi yung kasalanan, tinanggap mo yung kanyang ginawa, naging member ka ng family of God. Okay? The family of God is different from the kingdom of God and it's different from the church of God. Okay? The family of God is composed of all people in all ages na namatay. Okay? Pero bago namatay, tinanggap si Kristong tagapagligtas na siya yung malili, siya yung naging substitute, buhay pa siya, nung panahon pa ni Adan hanggang sa dulo, yun ang kaligtasan. Remember yan, pag kingdom of God, kailangan buhay ka at save ka. Pero pag church of God, mas maliit yan. Bakit? Save at nabaptized. Nabaptized. Hinahanap kita kanina. Sabi ko, bakit wala? May sumalo sa'yo. Mamaya po siya ng hapon pupunta. Mamaya po siya magpapabaptized. Nung binaptize ako, 1985, April 6, sa isang swimming pool, kasi wala pang baptistry noon. Okay? Naging member ako ng Church of God. Okay? Kanya si Rani, by the way, halika rito Rani, pakikilala kita. Okay? Sumama sa aming mag-ride dito last Thursday. Okay? Nag-ride, kasama ko, nasa likod ko siya. Tapos, pauwi na kami, Sabado ng umaga, na Thursday ng gabi. Sabi ko sa kanya, Rani, save ka na ba? Opo. Save na po ako. Sino tinanggap mo sa puso? Si Kristo po. Kailan? 2021 po. Sabi ko, Preacher Moreng, Dante, kausapin niyo to. Kinausap. Tingnan mo assurance of salvation, tinignan. Sabi nung dalawa, ligtas daw talaga. Sabi ko, babaptize kita bukas ha. Kulit-kulit mo eh. Ayaw mong mag-forward eh. Nahuya daw siya, nahuya. Dito. Puro pastor lahat. Ano doon? Okay? Puro pastor. Binaptize ko. Anak ng kamote, yung dagat pala doon, sobrang lamig. Sabi ko, huwag na tayong dumiretso, luluhod ka lang ako dito. Binaptize ko siya. Sa gitna ng dagat. Okay? Alas 7 ng umaga. Binaptize ko. Okay? Listen to this. Tuwan-tuwa yung mga pastor. And I would like to present to you our new member, Rani. Amen? Binaptize ko doon. Pagkatapos ng baptism, umalis na kami. Meron akong meeting ng alas 7 ng gabi. Okay? Sa Pampanga. Sabi ko, Moreng, ikaw na lang mag-drive pa uwi ng Harley. Kaya ko yan, kanya lang, pag ako nag-drive, speed ko. Kasi hindi ako tumutulin eh. Alam niya yan, nakasama ko na yan eh. Okay? 70, 80, 100, minsan 120. Mababagalan kayo sa akin, ikaw na lang, di nag-drive si Moreng. Pagliko namin nasa van ako, nakita ko to Joy. Tumatayo. Kasi sharp curve eh. Sharp curve. Alvin, sumagsad to. Buti, walang kasalubong. Buti, walang pader. Buti, sa gitna ng dalawang poste, may iniwasan siyang isang maliit na bato. Okay? Pag iwas niya, nawalan siya ng kontrol, sumadsad siya, wasak ang windshield, wasak ang lahat ng side mirror, yung kanyang preno sa baba, sa paa, okay? Yung foot brake, tiklop, wasak, tapos na-disalign yung tumatayo siya. Sabi ko, Rani, are you okay? Opo, Pastor. Hinawakan ko. Pwede niyang isipin, pambira, binaptize ako, tapos ganito nangyari. Sabi ko sa kanya, Rani, Matthew chapter 3, binaptize si Jesus. Okay? Matthew chapter 4, tinukso siya ng dyablo. Okay? I want you to understand, pagkatapos mong ibaptize kaninang alas 7 ng umaga, alas 10 ng tanghali o alas 11, na disgrasya ka. Bakit?
hindi natutuwa ang dyablo na nagpabaptize ka. Uupakan ba ng dyablo yung kakampi niya? O upakan ng dyablo yung kalaban niya? Come on, help me. Kalaban niya, tama? O, sabi ko, lagtas ka. Yan lang, mag-iingat ka na. Okay? Pag unfamiliar place, huwag kang mag-aano kasi delikado. So, bumabiyahe kami. Si Moreng ayaw magsuot ng jacket, ng mga vest lahat. Sabi ko, Moreng, meron akong dalang vest. Sinuot niya. Magbe-vest na po ako. Nung makita niya ito, nagumulong, buti complete gear. Walang, may basag ba sa'yo? Wala. Asanay sa bugbog. Biglang tumingin si Alvin din kay Joy, binubugbog mo? Okay, no. Sanay siya, okay? Sabi ko, makikita tayo sa San Fernando, Pampanga, kakanan. Dumiretso si Kamote. Nasaan ka na? Pastor, hindi ko nakita si Brother Moring eh. O sige, ito gawin mo. Sa kanan ka lang, huwag kang gigitna dahil wala kang windshield, wala kang side mirror. Okay? Then tatawagan mo ko, papaalam mo kung nasan ka. Susundan ka namin. Kasi nagpunta si Jap tsaka si Micah sa San Fernando. Para alam nyo na rin to. Alam nyo naman ang pamilya ni Micah. Okay? Sabi niya, ayoko si Pastor Fajardo ang magkasal at yung papa mo. Gusto ko, pastor lang sila. Ang nakita lang pwede magkasal si Pastor Emerson Cruz. Okay? O, sabi ko, pumunta kayo doon, magpaalam kayo, pupunta ka pa rin kay Pastor Fajardo para sabihin hindi siya magkakasal. Okay? Pinayagan ko na rin. Okay? Ayaw pa nga dito gawin. Doon pa sa, sabi ko, dito sa church. Pumayag na rin. So nagpunta kami, nawala ito. Mamayang konti, tumawag, Pastor, sa bahay na po ako. Sabi ko kay Joy, may sasabihin sa iyo si Rani, pero hindi ko kukwento sa iyo na nadisgrasya siya. Hindi ko sasabihin sa iyo na sumemplang siya, hindi ko sabihin sa iyo. Hindi ko sasabihin sa iyo na nasira yung seed mirror niya, pero buhay siya, nakarating siya, nagdadrive siya. Hindi ko sabihin, hayaan ko siya magkukwento sa iyo. Sabi ni Joy, alam ko na po. Nakarating pa rin. Okay? Kanya binaptize siya. Kaya ito sinasabi ko sa inyo, pag naging kakampi ka ng Diyos, naging kaaway ka ng dyablo. Are you following me? Pero kagandahan ito, kung kakampi ka na ng Diyos, hindi ka pababayaan ng Diyos. Ayun, me? Kasi wala kong makitang dahilan bakit buhay pa to. Ano speed mo nun? Hindi mo alam, hindi mo tinitignan, ha? Kasi wala kang ha? Palagi ko ang speed nito, 100. Okay? Kasi maganda walang traffic, wala, okay? Sharp curve, okay? Sharp curve. Masarap walang traffic, hindi kagaya ng EDSA. Siguro nalingat siya. Walang kasalubong, walang pader, at sumadsad siya sa mga puno ng saging. Sabi ko, alam mo yun? Grace of God yan. Hinata ka, doon ka dinala. Kanya kinabahan lahat yung mga pastor. Sabi niya, Buk, akala ko, nakakabaong na to uuwi. Actually, sabi ko, Lord, biyaya mo to. Okay? Rani, maghanap ka ng ministry mo, ha? Dumikit ka doon sa mga adult men, ha? Okay? Para makita mo, para kung nasample lang ka na ng dyablo, hindi ka tatantana nun. Kaya kailangan, bago tayo upakan ng dyablo ng gusto, makitang pinagamit natin yung time, talent, and treasure natin at nagamit tayo ng gusto, okay? So mga kapatid, yung bago nating member, ha? Sa dagat binaptize. Tindi mo, sige. Buhay pa rin. Sige na, ha? Thank you. Talagang pag nakita mo yung sharp curve na yon, imposible pang mabuhay to. Imposible. Okay? Kanya Joy, miracle yon. Divon, DG, montik na kayo mawala ng papa. Okay? Pero nakauwi pa rin. Bakit? Iningatan ng Diyos. Okay? Umiwas lang sa isang malit na bato. Okay? Isang bato lang. Okay?
Pero iningatan ng Diyos. Pero akala ko, sabi ko, nagsimba si Rani no Sunday night? Opo. Akala ko matitisod na eh. Tapos si Joy, may binigay kay Ellen. Sabi ni Ellen, ano to Joy? Thanksgiving. Oo ma'am, Thanksgiving. Kasi buhay pa si... Kasi kung makikita mo talaga, si Boring hindi malaman kung paano magpapaliwanag sa akin eh. Namutla eh. Kanya ayaw niya kasi, biro mo, naka-jacket siya, no? Naka-polo siya na black and red, di ba? Tapos nakaganon lang siya, para siyang Mexicano. Mexicano. Yung kasi yung sa Harley, hindi nag-ano yan. Nung makita niya, sabi ko, may jacket ako sa dyan dahil meron akong lagi, gamitin mo lang. Ayun, naglagay na. Gamitin mo tong vest ko, yung airbag. Huwag na po, mainit eh. Ligtas ka naman. Kung walang airbag to, tama? Wala, basag-basag yan. Tapos, yung helmet niya, yung visor niya sa labas, basag. Ang natirlang inner visor. Sipin mo ang layo nun. Aantukin ka nun. Pero buhay pa rin nakarating. Alam mo tawag mo doon, Rani? Biyaya ng Diyos. Ito yan, ha? Okay? The Church of God, dapat na-save ka, na-baptize ka. Okay? The Church of God is even more precious than your family. Bakit? Hindi lahat ng member ng family mo papuntang langit. Correct? Hindi lahat ng member ng family mo save. Am I correct? Nova, right? Oh. Hamed, right? Hindi lahat. Hindi lahat. Masunurin si Diyos. Pero pag nasa eklesiya ka, ang standard natin, Word of God. Tama? Pare-pareho yan. Hindi tayo pwede mag-discussion. Sabi ng Bible eh. God said it, and I believe it, and that settles it for me. It is more needful. Mas kailangan mo yan. Bakit? Kasi sa pagharap mo sa buhay, sa challenges, sa lahat, hindi mo makukuha yung encouragement sa family mo kasi may favoritism. Sa Diyos, walang favoritism. Lahat tayo anak ng Diyos, am I right? At meron lang siyang intimates. Bakit? Pag pinili mong maging close sa Diyos, you will be one of the most intimate people of God. Okay? At ito yan, the Church of God is more important than the family of God. Bakit? Kasi lahat ng mga kaanib ng eklesiya nag-profess na tinanggap si Kristo. Sa family mo sa laman, hindi. Kanya pag hindi ligtas yan, yung tatay, nanay mo, makakaya ng konsensya mo na hindi sila ligtas, na pupunta sila sa impyerno. You see? It is more important than your personal families. Okay? Let me just show you an example that the Lord did. Okay? The Lord gave the church this priority by His own example. Okay? Mark chapter 3 verse 31. Okay? At dumating ang kanyang mga kapatid. Sa laman ha, si Mary hindi na natiling virgin. Okay? Pagkatapos ipanganak si Jesus, nagkaroon siya ng anak kay Joseph. Okay? Nagkaroon siya ng anak. At naroon yung kanyang nanay sa labas. Tinatawag siya, Jesus, halika. Bili mo kami ng sago. Nasa labas eh. Verse 32. At yung mga tao ay nando doon. Sabi ng verse 32. At nakaupo sa kanya at sinasabi, yung nanay at tatay, yung mga kapatid mo, nasa labas, tinatawag ka. Listen to this ha. Tinatawag ka, may kailangan sa'yo. Siguro, hingi ng GCash. Whatever. I don't know. Verse 33. At sinabi niya, sino nanay ko? Sino kapatid ko? Anak ni Mary, yung mga kasama, kapatid niya sa laman. Tama? Sabi niya, sino nanay ko? Sino kapatid ko? Verse number 34. At siya'y tumingin sa palibot at nakaupo. Ano sabi niya? Narito nanay ko, narito mga kapatid ko. Yung kapatid niya sa laman, nasa labas. Yung nanay niya sa laman, nasa labas. Are you with me? Then sabi ni Kristo, narito ang mga kapatid ko at ang nanay ko. Sino yan? Yung mga saved na nabaptized, na nagpapatuloy sa salita ng Diyos. Mismong si Kristo ang nagsalita. Okay? Verse 35. Ano sabi? Ang sino man na sumusunod at gumagawa ng kalooban ng Diyos, siya yung aking kapatid,
na lalaki, siya yung aking kapatid na babae, siya yung aking nanay. Are you following me? Sino nagsalita? Si Kristo. Okay? Kanya nung maintindihan ko to, sabi ng nanay ko sa akin, pinag-aral kita sa Malate Catholic School, magpapabaptize ka? Nagpaalam ako sa kanya, ayaw niya. Hindi ho. It's my personal decision. Tinis mo akong walang ya, tinis mo akong salbahe. Ba't hindi mo ako pagbigyan? Baka makita mong nagbago ako. So one Wednesday night, 1983, sa Tulay, sa may Reyes, sa 10 piso pera ko. Papasok pa ako sa Napocor. Doon ako nag-OJT, nagtatrabaho. Sabi ko, Lord, 10 piso lang ang pera ko. Hati tayo. Siguro lang to, sigurista lang to para magkaroon ako ng pamasahe papunta, tapos iiwanan ko yung mga kapatid ko ng 350, tapos lalakad na lang ako pa uwi. Sabi ni Pastor, parang balisa ka, Joey. Hindi ho, meron lang po akong pinagpipray. Pero okay na po, sinettle ko na po nung mag-forward po ako. Hinati ko yung 10 piso. Back then, walang cellphone, walang telegrama lang, tsaka long distance. Walang tawag ng nanay ko. So mula Bangkal, naglakad ako hanggang Victory Liner. Pagdating ko ng Victory Liner, sabi ko, susubukan ko lang, baka may pinadalang nanay ko. Sabi ko, hi, saan po ba yung mga kumukuha ng mga padala? Doon lang yung sa kabila, pumunta ka doon. Pumunta ako doon, sabi ko, meron po bang package para kay Joey Sauco o si Francisco Sauco, things like that? Ay, meron dito. Ba nakita ko, maliit lang dito, tapos kulay green ang kulay ng balot. Di binuksan ko. Pagtingin ko nung aklat, nakalagay, religion is a big business. Sabi ko talaga itong nanay ko, ang lakas mang asar eh. Para sinasabi, huwag ka nang lumipat ng reliyon kasi business yan. Pero pag buklat ko sa harapan, sa aklat, mayroong 50 pesos. Umiyak ako. Sabi ko, Lord, sorry. Kinulang ako ng pananampalataya. Dapat pala, tinodo ko ng 10 piso yung taya para tama 100. And dahil 5 piso lang binigay ko, ang tama 50. Kanya simula noong 1983, kaya na, hindi ko na hinatian ng Diyos. No. Tinotodo ko na, bakit? Naranasan ko yung sagot. Sabi ko, Ma, pinahiya kita nung lumalaki ko. Ikararangal mo naman ako ngayon. Bakit? Gagawin ko yung kalooban ng Diyos. Sabi nga ni Rene lagi, ni Preacher Rene, hindi sanay ang barkada mong makitang matino ka. Sanay silang nagmumura ka. Sanay silang malandi ka. Sanay silang nangaaway ka. Sanay silang nagmumura ka. Sanay silang lasing ka. Sanay silang nagsusugal ka. Sanay silang pasaway ka. Hindi sila sanay na makitang may dala kang Bible. Hindi sila sanay nakita kang modest ka. Hindi sila sanay nakitang nagpe-pray ka. Hindi sila sanay na nagsisimba ka. Kanya nagpupustahan yan. Babalik din sa atin yan. Okay? Hindi magpapatuloy yan. Ano sinasabi sa amin ni Moreng? Tayo ka nga, Preacher Moreng. 1983 na sabi niya, hindi niyo ako mayayaya dyan. Over my dead body. Bakit? Kainuman namin, inintay niya, babalik ko sa inuman. Babalik kami doon sa lugar namin sa Bangkal. Pag may naligaw na babae, kawawa. Pinipilahan yon. Pardon me ha. Kawawa. Dadalhin sa release ng tren yun. Okay? Kawawa. Alam ni Ringo yan. Namboboso yan eh. Bata pa siya noon, Josie, wala siyang kapasidad. Kami lang. Okay? Do you understand where we came from? Are you with me? Kawawa. Naghihintay siya na magbabackslide ako. Nababalik ako. Hindi nangyari. Na-save. Nagpabaptize. Okay? Nung malaman ni Ellen, please sit down. Si Ellen, tayo ka. Baka hindi kita kilala. Sabi ko lagi kay Ellen, bakit pag nalalasing ako, lagi mo akong pinupunasan? Miguel nga, so naging kami. Di magpapabaptize ka na? Oo. Di magiging baptist ka na? Oo. Alam mo ginawa nito? Nagpabaptize agad. Pabaptize. Sila din yung offer. Bakit? Para lalabas, ako naghabol sa kanya. Talino eh.
para lalabas, ako yung humabol sa kanya at ako'y sumunod sa kanya. Okay? Talagang papunta na ako doon. Inunahan na ako. Okay? Oh. She accepted Lord not because I'm there, but she saw she need God. Okay? Please sit down. Ronald, high school siya. Nung pinatay ang tatay niya, binarel. Nandoon kami. Hinarang ko si Mang Eddie. Mang Eddie, po, si Kuya Rolly binarel. Perem ng pick-up. Wala akong pakialam dyan. Pambira ka, pulis ka, tapos di ka tutulong. December yun eh. Di bumalik. Binitbit namin si Kuya Rolly. Pag angat kong gano'n nakadapa, nakita ko Ate Violi. Dito ang tama, sabog hindi eh. Bit-bit namin eh. Dito, ang daming tama, sabog. Kasama si Ronald, punta kami doon. At habang nandun kami sa ospital, sabi ko, Ronald, kung sakaling ikaw mamatay, saan ka pupunta? He gave his heart to the Lord. Are you following me? We were worst. Sanay kami sa murahan, sanay kami sa gulangan. Kanya nga to si Allen nung naliligaw, hindi makapunta sa bangkal eh. Nakikita namin to sa Glorieta. Doon sila nakikita ni Inday. You know why? Magulo sa bangkal. Pasaway kami. Pag may dumayo doon, lalaslasin yung sasakyan, paplatin. Until the Lord changed. Bakit? May isang Remy Claridad na nagpagamit sa Diyos, na pinagamit yung bahay niya dati, parang haunted house yun, kulay itim. Oh, yung kuya ni Luis, tumayo ka. Classmate ko si Jesse. Oh, yun ang nawin namin, pero ito na-say, bakit? Nakuha ni Nenet. Nakakilala sa Panginoon. Mga bata pa yan noon. Oh, di ba? Si Manok, anong pangalan ni Manok? Totong Manok. Oh, si Bebe. Oh, di ba? Si Rolling Kabayo. Di ba? Si Tane. Oh, lahat yun, dinadala namin kanya lang. Ang gusto nila, di magtatagal yan. Kanya nagiinuman kami. Joey, tagay mo. Di na, save na ako eh. Please sit down. Save na ako. Bubuhos namin sa iyo to. Di buhos mo kung kaya mo. Nanindigin ako, bakit? Standard na yung Word of God. Hindi na yung dati nakalakihan. Tinalikuran namin yun. Pero ang inaasahan ni Moreng na mga tropa, babalik kami. Bakit? Ang sarap uminom. Okay? Ang sarap kumanta ng awitin mo at isasayaw ko. Ang sarap tumambay, ang sarap gumawa ng kalokohan. Kanya lang mayroon ng kaligtasan, may Savior na, member na ako ng church. At nabasa ko, sabi ng verse number 35, ang sino mang gumagawa ng kalooban ay yung aking kapatid na lalaki. Sabi ko, Lord, ako yung kuya eh. Sino mga panganay dito? Taas ang mga panganay. Panganay, taas ang kamay. Okay? Hindi ba nakakalungkot pag wala kang kuya at saka ate, tama? Kakalungkot yun eh, tama? Hindi sasabihin, nakita ko, ikaw yung kapatid ko. Uy, may kuya na ako, si Jesus. Bata, Kuya Jesus. I became very good. Listen, our spiritual family is more important than our physical family. Okay? Listen to this, ha? The house of God must be preferred to our own household. Okay? The cares and the needs of the church of God must take priority to the cares of the needs of our own family. Alam mo kung bakit? Pag inuna mo yung pangangailangan ng family, natural yun. Pero walang pangako. Okay? Hanggang doon lang yun. Ang tawag doon, expenses. Are you following me? Expenses yan. Pero pag iningatan mo yung house of God, tingnan mo sabi ng Malakay 3:10. Tingnan mo, Malakay 3:10 ha. Tingnan mo. Sabi ng Panginoon ha, Malakay 3:10. Tingnan mo ha. Tingnan mo sinasabi ng Panginoon ha, kung paano pinangakuan ng Diyos to, okay? Sabi ng Malakay 3:10, dalhin nyo ang inyong ikapo. Saan? Sa storehouse, sa ecclesia. Why? That there may be meat in my
Hindi katungkulan ng Diyos na suplayan ng pambayad ng kuryente, ang suplayan ng pangailangan ng simbahan, hindi katungkulan na busugin ang mga worker. No, no, no. Hindi katungkulan. Ang katungkulan niyan, yung ye. Sino yung ye? Hindi in check. Yung ye, plural lang you. Sino yung you? Ako. Okay? Katungkulan nating suplayan ang pangailangan ng eklesiya. Why? That there may be meat in my house. Okay? Kasi bakit? Pag ibinabalik mo yung tithes and offerings mo, listen to this, at pinupuno natin pangailangan ng simbahan, anong sabi niya? Subukan mo ko pag hindi ko binuksan ang durungawan sa langit at ipag-ibusin nyo ang walang sukat na kalalagyan. What does it mean? As you take care of God's house, as you take care of God's needs in the house, okay? Sabi niyo, titignan ko paano mo suplayan ang pangailangan ng eklesiya, paano mo ulagaan, paano mong ilangatan. Ano sabi niya? Pag nakita kong faithful ka, ako naman ang mag-iingat sa iyo. Ako naman ang magsusupply ng pangailangan mo. Okay? Bakit? Yun ang nakita ko, sabi ko, paano mo papaliwanag? Okay? Kami mga kaning itik, laguhugos ng jeep, nag-aral. Paano namin mararating itong sitwasyon to kung hindi namin sinuplayan ang pangailangan ng gawain? Pero mga estudyante kami, sabi ni Pastor, wala tayong bubong. Magre-raise tayo ng pambubong. Sabi ko, Pastor, sagot ko 2 bubong. Paano kayo naghuhugas ka na ng jeep? Scholar na po ako, meron po akong allowances. Inuna ko yun. Inilagay ko yung, kasi sugarol ho kami. Okay? Tinaya ko. Go Lord, ibibigay, bakit? Sa pusoy nga, tsaka sa sugalan, tumataya ako, hindi ako siguradong mananalo eh. Sa Panginoon pa, may pangakong ganyan. Di tinapangako mukha ko. Nilagay ko, abay, nakita ko naman ang Diyos ay totoo. Binuksan niya ang durungawan tangang mga pangailangan. Ibinigay niya kanya, sabi ko, Lord, I will take care of your house. Okay? I will take care of every needs. Pag may kailangan at kaya ko, magbibigay ako. Kung wala, kukunin ko, kaayusin ko to. Bakit? Kasi He will take care of me. Pag ikaw lang ang nagsusupply ng family mo, kakapusin ka. Pero pag ininom mo yung pangailangan ng gawain at ikaw ay naging bahagi, sasabihin ko sa iyo, God will take care of your needs. Walang magic. It's about obedience, about humility, about generosity. That's what I did for 35 years. Tingnan mo ha? 41 years, okay? Dapat ito yan. Why is the Church of God more important to a believer than his own family? Sagutin din natin yan. Ephesians 5:25. Ano sabi? Mga asawang lalaki, mahalin nyo ang inyong asawang babae, kagaya ng ginawa ni Kristong pag-ibig sa simbahan na ibinigay niya kanyang sarili. Now listen, I always say, okay? Binigay ni Kristo ang kanyang sarili sa eklesiya. Okay? At ang sabi ng verse number 26, upang ito ay kanyang pakabanalin, hinuhugasan niya ng salita ng Diyos. Verse number 27, kasi ipepresenta niya ito sa kanyang sarili, isang marangyang simbahan, walang bahid dungis, walang kulubot, o anumang bagay, ito'y magiging banal at patuloy banal. Now listen, lahat tayo may struggles. Lahat tayo may pinagdadaanan. Okay? Lahat tayo, hindi tayo matino lahat. Okay? Hindi tayo maayos lahat. Okay? Hindi tayo pwedeng pagtiwalaan ng Panginoon. Okay? I would like you to understand this. Kung minsan, magpo-post ka sa Facebook, magandang picture, magandang aura, magandang angulo, ministries, memories, everything. Accomplishment, ito ginawa ko. Let me just tell you, I know you will agree with me. All of us have personal issues. Yes or yes? All of us have bad attitudes. Am I right? And God is still dealing with us. Am I correct? I'm not a good husband to my wife. I'm not a good father to my sons. And I'm trying by the grace of God to be the best husband and to be the best father. I'm not a good leader without the grace of God. I'm not a good pastor. I'm trying by the grace of God. Mayabang ako, madamot ako, makasarili ko, mainitin ang ulo ko.
tamad ako. Lahat ng narin yung pangit na ugali na sinasabi ng iba tungkol sa akin, totoo yun. Marami pa. That is the other side of me. Pero kagandahan, may Word of God na nagbabago sa akin. May Word of God na nagbabago sa iyo. Paano ka mababago kung hindi ka dumadalo sa pananambahan? Paano ka mababago kung hindi ka makikinig sa preaching? Paano ka mababago kung hindi ka magpapasakop sa salita ng Diyos? Are you with me? So mananatili kang salbahe, bad attitude, hindi ka mabuting asawa, hindi ka mabuting tatay o nanay, hindi ka mabuting leader, hindi ka mabuting... Mananatili tayong mayabang, maramot, makasarili, mainitin ang ulo, mananatiling tamad. Are you following me? Bakit tayo nagpapasakop? Kasi may preaching, may Word of God. Alasin mo yung preaching at Word of God, you will not like me. You will not like me. You will not trust me. But because of the Word of God, I am a new person. The Lord changed me. You see? Kanya sabi niya ron, okay? Sa verse number 26 ulit, that He might present it. Verse 26 muna. Ayan. Ayan. He might sanctify and cleanse it with the washing of the water by the word. Meaning, yung Word of God ang nagbabago sa atin. Yung preaching, nagkakaroon tayo ng transformation. Yung tamad, naging masipag. Yung palaway, naging peaceful. Kung wala ang preaching, palaaway pa rin tayo. Pero ngayon, napipigil ka na. No, kalma. Kalma lang, kalma. Bakit? Save ka na eh. Save ka na. Anong sabi ng verse number 27? Para ipahayagin ito na isang malangyang simbahan, walang bahid-dungis, walang wrinkles, walang kulubot, anumang bagay. Verse number 28. Kanya nga mga asawang lalaki marapat na ibigin ng kanyang asawa, gaya ng kanyang katawan. Ang umibig sa kanyang sariling asawa ay umibig sa kanyang sarili. Verse number 29. Walang lalaki na namuhi sa kanyang katawan, kung di iningatan at iningatan, kagaya ng Panginoon sa kanyang simbahan. Verse number 30. Tayo'y kaanib ng simbahan, laman ng kanyang laman at buto ng kanyang buto. Verse 31, kanya sa katanggihan, iiwanan ng lalaki ang kanyang tatay at nanay, at siya'y sasama sa kanyang asawa, at siya'y maging isa. Verse number 32, at itong iyong hiwaga na dakila, ako'y nagsasalita patungkol kay Kristo at sa Eklesiya. Verse number 33, gayon may umiibig ang naman ang bawat isa sa inyo ng kanya-kanyang sariling asawa, gaya ng kanyang sarili, ang babae gumagalang sa kanyang asawa. Listen, because of Christ, it is because of Christ, love the church. Dahil kay Kristo, mahal mo Eklesiya. Okay? Pag sinabing church, it's not a building. It's the people na na-saved, na na-baptized, okay? In covenant with one another to propagate the Word of God. Okay? Hindi perfect, may mayabang, may mainitin ng ulo, may pikon, may swapang, may ganid, may masamang ugali na binabago ng Diyos. Are you with me? Binabago. The Lord loved the church. The Lord chose the church. The Lord redeemed the church. The Lord built the church. Pinalalakas niya. He honors the church. And He preserves the church. The church and the family of God are an everlasting family. Our earthly families are temporary. Our spiritual family are eternal. At lahat ng eternal ay importante sa bagay na temporal. Pinakita yan, 2 Corinthians 4:18. Okay? Ano sabi? Habang nakatingin tayo sa mga bagay na nakikita at mga bagay na nakikita at di nakikita. At ang bagay na nakikita, temporal. Ito, nakita mo, nahawakan mo, natikman mo, temporal. Yung bagay na nakikita, eternal. What does it mean? Lahat ng nahawakan mo, subject to change. Problema, subject to change. Katamaran, subject to change. Masamang ugali, subject to change. Lahat ng nakikita mo, subject to change. Okay? That's why we need to care enough for our earthly families. Dali natin sila sa Panginoon. Pakilala mo sila. Hayaan mong marinig nila na sila'y mapapahamak pag di nila tinanggap si Kristo. Pag hindi sila nagbukas ng kanilang puso, mapapahamak sila. Si JR ba yan? Si JR? Si JR katabi mo, ano? Tumayo ka, JR. JR, JB. JB? O JB, tayo ka.
Ayan, tumulong kahapon yan dito na naglinis ng CR. Okay? Sabi kasi ni Joy, Pastor, bahala ka na, dito siya, no, to. Di nakita ko siya, tumutulong maglinis, nagmap, inutusan ko, pero naramdaman ko, parang hindi amoy tagalangit. Kasi kasama ko yung mga naghihugas ng CR, di amoy tae. Pero siya, hindi amoy tae, amoy impyerno eh. Kung mamamatay ito, kailangan kausapin ko to. Kinausap ko siya doon sa baba. Tumanggap, di ba? Tinanggap mo si Kristo. Sabi ko, teka, parang hindi ko nakitang tumanggap to sa Panginoon. Hindi na ako nag-atubili, kinausap ko na siya. 16 years old ka, tama? 16 years old. Kinausap ko siya. Tinanggap niya, kanya, pinost ko na, Panginoon, salamat po. Kahit amoy CR kami. Tawa ka ng tawa dyan, Rani, yung katabi mo, amoy CR din yan. Yan, si Joshua, si JD. Amoy CR din yan. Pati yan, amoy CR yan. Napalibutan ka ng amoy CR. Ako, amoy CR. Sige, please sit down, JV. Yan, tumanggap kahapon yan. Tumulong yan. Hindi natakot magkalkal ng CR. Linisin natin to, ayusin natin yan. Sabi niya, anong kamote ka, tae lang yan. Kung di mo kayang kalkalin yan, gumamit pa kami ng gloves. Yung gloves namin, tumatagos, di mo pala yung suot. Huwag na tayong mag-gloves. Diretso na. Minsan mapapakamot ko sa mukha, amoy tae na rin kami. Saya. Di ba? Wala di talsika, pag ginagano mo, ano nangyari? Ayan sabi na, Pastor, uwi mo na ako, pwede ba maghubad? Di na, bibigyan kita ng t-shirt. Di kumuha ako ng mga t-shirt na niregalo sa akin. Hindi naman pala kasya sa mga tao. Kunin mo pa rin. Hindi nga kunin mo pa rin. Pamigay mo sa iba, at least sa'yo galing. Kinuha nila inuwi. Hindi ko lang alam kung baka ginawang basahan yon. Pero masaya kami kahapon. Bakit namin lilinisin ang CR dito? Bakit tayo mapapagod dito? Bakit tayo magastos? Bakit? Mahal ng Diyos ang eklesiya. Kung di mahal ng Diyos ang eklesiya nito, huwag ka nang umaten, huwag ka nang magbago, huwag ka nang gumastos, huwag ka nang pumunta. Manood na lang tayo ng Netflix. Manood na lang tayo, maglaro na tayo ng games. Pero kung alam mong mahal ng Panginoon to, ipinipreserve ng Panginoon to, at sa simbahan, sa Panginoon, di, bigay natin yung time, talent, and treasure. Are you with me? So we need to win these people to the Lord. Dali natin sila. Yung relationship mo sa relative mo, no matter how close you are to him or her, matatapos yan pag may isa sa inyo namatay. Namatay ka, tapos na. Namatay siya, tapos na. Sa impyerno yan. Kanya, please. Kung may kamag-anak kang hindi ligtas, dalhin mo na sa Panginoon. Nung dinedicate ni na Gina si Gretchen, tama? Ando doon tayo, sabi ko, Gina, will you allow me to talk to your friends? Sige po. Witness ako doon. Witness ako yung mga kaibigan niya. Bakit? Pambira, pag hindi mo witnessin yun, hindi mo ako pinahintulutan, Gina, hanggang dito lang yan. Pag namatay ka, namatay siya, hanggang dito na. Hindi na pupunta sa langitan. Pero meron kang bahagi sa kaligtasan nila. Na huwag mong hayaang hindi sila naligtas. Yung mga barkada mo, hanggang lupa lang yan. Kanya huwag mong hahayaan na hindi sila tatanggap kay Kristo. Okay? Every relationship that is based on the flesh will cease, will not perpetuate to heaven. Kaya binanggit ko sa inyo kanina, John 3, 6, and 7, di ba? Pinanganak sa laman, sa laman. Pinanganak sa espiritu, sa espiritu. Verse number 7, huwag kang magtataka. Kailangan ka mapanganak na muli. Let us win them to the Lord. Let us do something. Let us do everything. Iniiyakan ko yung nanay ko sa kama niya, Lord, dito po natutulog yung nanay ko. Kung makulit po ako, mas makapal ang mukha ng nanay ko. Mas matagal po siyang nabuhay. Pag kinakausap po to, sinasabi niya, papunta ka pa lang, pabalik na ako, Joey. Alam mo yun? Ang daming anak lang kita! Lord, mahirap pong kausapin ng nanay ko, parang awa mo na. Gumawa ka ng paraan na maligtas po siya. Nawin ko si Jenny, nawin ko si Bernie, nanay ko hindi pa. Lord, nanay ko na lang po, huwag mo hayaan. Please, mahal ko po, nanay ko, gusto ko po mapunta siya sa langit. Paminsan dumating sa bahay, sabi niya, Joey, tama ka. Bakit? Lahat ng mga barkada ko at mga kamadyong ko, tinanggap na si Kristo ng tagapagligtas. Gusto ko na rin tanggapin si Kristo. Meron siyang santo doon na nakaganon.
Ganun eh. Doon siya lagi nagpipray eh. Ganun siya oh. Sabi ko, sira ulo ka. Pinahirapan mo ko. Binitbit ko. Nilagay ko sa sako. Punta ako sa may tulay. Pastor Fajardo, bakit? Na-win ko na yung nanay ko, na-save na. Ano yung nasa ko? Ito yung nagpahirap sa akin. Ito yung dinadasalan niya. Kasi alam mo bakit? 1964, dumating si Pope Francis dito, yung isang pare, yung papa, at binigyan siya nung parang istampita. Sabi niya, di ba nakita, nakatago na to, hinahanap ko. Nung hinahanap ko, biglang lumitaw na ganyan. Sa Diyos yan, milagro yan. Pambira, paano mo lalabanan ng nanay mong ganoon? Oh, lumabas, lahat ng yun sinuko kay pastor, talagang ginulpi. Pak! Di ba? Hindi mo na akong papahirapan. Naligtas na yung nanay ko. How much do you love your mother? How much do you love your brother? How much do you love your sister? How much do you love your siblings? How much do you love your cousin? Pumunta kami ni Pastor Butch sa bahay ni na Ate Emmy, natatandaan mo? Lasing si Kuya Rick, lasing! Kuya, naalala mo si Butch? Oh, kilala ko yan, si Kado. May sasabihin kami sa iyo. Ano yan? Yan lalaki ng, kung ang nanay ko may ribultong nakaupong ganyan. Si Kuya Rick may ribultong parang istandi. Ang laki nung Nazareno sa kwarto. Kompleto yan ako. Kulang na lang pare at saka sa Kristan. No kidding. Winitisan namin. Lord, please, tulungan mo yung kuya ko. Ito po yung sumusundo sa akin pagka ako'y nag-aaral sa Malate. Lord, ayoko mapunta siya sa impyerno. Tulungan mo po siya, Panginoon, please. Gamitin mo si Pastor Butch. Tumanggap. Nag-pray. Are you with me? Tanong ko sa iyo, masaya ka na ikaw lang ang pupunta sa langit? Masaya ka na ikaw lang nakapakinig ng Ebanghelyo? Paano si nanay? Paano si kuya? Paano si bunso? Paano yung barkada? Paano yung kasama mo? That's what caused me to pray and kneel down and say, Lord, please, tulungan mo po yung nanay ko, yung kuya ko, yung barkada ko, yung kaklase ko. I cried for them. You know why? Ayaw kung ako lang ang pupunta sa langit. Do you have that passion? Do you have that deep love for your family? Pati yung kapatid ko sa labas, si Dolores, si Lolet. Sabi ko, ate, sorry ha. Una kayo naging pamilya ng tatay ko bago kami. Meron pupunta si Lolet. Andyan si tatay ko. Sinong tatay mo? Si Pakito. Tatay ko yun eh. Sabi ni Lolet, bago mo naging tatay, tatay ko muna yun. Do you understand where he came from? Namuhi ako sa kanila, hindi. Winin ko sila sa Panginoon. Nasave sila. Hindi na kasalanan yun. Hindi kasalanan tatay ko, hindi na, diba? Anong gagawin mo? Hindi naman sila ligtas. Are you following me? Isa lang ang pinaka-burden ko. Hindi ko na-win ang tatay ko sa Panginoon kasi wala pa ako sa Panginoon. Pero naniniwala ako na minsan, pagkakataon, naabutan siya ng trucks, naimbitahan siya, napaliwanagan siya, kasi walang tao na hindi nakapakinig ng Ebanghelyo. Yun lang ang takot ko. Wala akong alaala na ang tatay ko. Okay? Kanya nung si Gay, nung malaman kong buntis dito kay Radyo, hinahanap po yung betong eh. Sabi ko, kakatayin kita. Gugulpihin kita. Pero bago kita gulpihin, witnessan muna kita. Di winitisan ko yung betong. Oh. Winitisan ko. Tumanggap. Hindi ko na nagulpi. Yan ang pinanganak si Radyo sa amin tumira yan. Okay? Parang anak ko na yan. Hanggang sa nagsari sila, nabuo yung family nila. Pinanganak si Radyo, si Louie, si Joy, si Richard, si Sedi. Yun lang. Okay? Yun lang ang magkakapatid. Okay? Sino? Sinasabi kayo? Paulo? Napulot yun sa Luneta. Si Paulo hindi anak ni Gay.
Si Paulo, namamasyal kami sa Luneta, nakita siya doon na umiiyak. Ay, may bata, inuwi na lang. Kaya parang, ay, Paulo, sorry nasabi ko yung totoo ha. No, anak po yun, anak po yun. Okay? 8 ho yan, 8. Okay? Kahit galit ako kay Betong. Okay? Dinala ko sa Panginoon. Nasaan ang kamag-anak mo? Nasaan ang tropa mo? Nasaan ang barkada mo? Nasaan ang kaklase mo? You see? Alam mo, ang pinagmalaki sa akin ni Princess sa akin, ha? Nung bumalik dito, Pastor, gusto ko ma-meet mo si Marvin. Oh, ito po yung asawa ko. Na-baptized na po yan. Ayun, naalala mo yun? Na-save na po yan. Doon sa Negros Oriental, sa Canlaon. Sabi ko, I'm happy. Okay? Pag hindi mo pinag-pray yung anak mo, hindi niyan tatanggapin si Kristo. Pag hindi mo yan nawin sa Panginoon, hindi mo na makikita sa kabilang buhay yan. Hanggang dito na lang yan. Okay? Kaya natutuwa ako rito kay Sister Ibasco, kay Mel. Okay? Nung magkausap kami ni Pastor Jerry, sabi ko, Jerry, usap tayo. Last year yun eh. Isa sa mga member mo na attend sa akin. Si Sister Ibasco. Oo, nagpaalam sa akin yun. Kasi ang goal daw niya, yung mga kamag-anak niya sa Malibay. Oo, dinadala niya. Oh, sige na, kunin mo na yun, okay na yun. Okay lang sa'yo? O sige, thank you Jerry ha. Wala yun, Joey, thank you ha. Kasi we call each other na first name eh. Mas nauna ako magpastor sa kanya eh. Sabi ko sa kanya, ako na mag-a-adjust sa'yo. Uunahin ko na yung missions conference namin, pagkatapos kayo na. Kasi every second Thursday sila, Sunday sila nagsa-celebrate ang anniversary. 70th anniversary na. Aawain mo, 70? 70th anniversary ni Bethany, tama? Awain mo yun. Oh. Sige na, kami na lang. Bakit? 40 pa lang kami. Matanda ka ng 30 years. Anong ibig sabihin nun? Humility. Are you following me? And I thank God for that. Oh. Pag nakita kami ni Pastor Jerry, sabi ko sa kanya, oh Jerry, yung member mo, ang daming nagiging bunga at naayos ang buhay. Tama? Si Joy, tayo ka Joy. Oh, ikakasal na yan. Haba ng hair. Di ba? Bakit? Iaayos niya yung relasyon niya. Tama? Last Sunday, lumapit siya sa akin, Pastor. Hindi po kami kasal nung kasama ko. Pero gusto ko pong iayos ang asawa ko, yung relasyon namin, kasi narinig ko po sa preaching. At, siyempre, nahiya siya kay Tita Mel niya, kay Sister Mel, di ba? Oh. Ayun, ikakasal sila. Are you following me? Bakit? The gospel will change the person. Thank you very much, Joy. Do you love your family? Kung mahal mo sila, huwag mong bilhin ng baon. Ibigay mo si Kristo. Baguhin sila. Okay? Baguhin. Tulungan mo. Okay? Win them to the Lord. Okay? Let us do everything. Think about the church of God. Particularly, think about the church where you belong. Okay? Dito ka member di ba? Ipagamit mo yung time, talent, at treasure mo. Okay? Kanya sabi ng 1 Timothy 3:14 and 15, pag ako'y sumulat siya para pagkita tayo sa mandali, verse number 15, pag ako'y nagtagal pa at hindi nagluwat, okay? Dapat alam mo kung paano kang mag-ugali sa loob ng tahanan ng Diyos, na church of the living God, which is the pillar and the ground of truth. Now listen, the Lord is teaching us how we should behave in the house of God as members of the church. Kanya itong church na to, hindi pa ganito to nun. Doon pa to sa, sino ang umabot doon sa tulay? Sino rito ang umabot sa tulay? Maliban kay Edgar. Oh, sa tulay. Hindi 2020, no? Si Lisa, bata pa yan no? Okay? Ako si Lisa. Okay? You see? Doon sa tulay. Oh, andun doon si Brother Malapitan, yung mga makukulit yung mga yun. Ilan lang yun? Wala pang 30 yun. Okay? Then lumipat mula sa tulay, pumunta sa 2020.
Sino umabot sa 2020? Bangkal. Oh, si Rene, ako, oh, si Nenet, tsaka si Inday, okay? Oh, ikaw Moreng, saan ka umabot? Dito na o sa 2020? 2020. Oh. You see? Mula sa 2020, 1987, dito lumipat. Okay? Sino na nakarating dito? Di ka nagtataka, may kaltukan kita. Andito ka na. Okay? 30 lipat. Oh. Pero siguro sa atin dito, ang pinakamatanda sa pananampalataya, kung hindi to si Edgar, kailan ka na-save? 19? Oh, bata ka pa. Si Irma, 1978. Tayo ka, Ate Irma. Sabi ko, tumayo ka eh. 1978, alam mo bakit? Kaklase ni Pepat. Nag-Bible study si Pastor Benny sa Adamson University. Okay? 1978. Ngayon, nandito pa rin. Are you following me? Sit down. Dalaga nung masave. Ngayon, may asawa na, retired na, nagpapatuloy pa rin. Are you following me? Nadala niya yung asawa niya, ang anak niya. Okay? Kamusta family mo? First home, domestic home. Second home, the church family home. Are you doing everything to bring them to the Lord? When was the last time you cry? You see? When was the last time you cry for God? Ewan ko kung naalala pa ni Doc Wilson Ong, dala-dala ko si Kobe. Yung ano ko yon, yung aking chihuahua. Kobe pangalan nun eh. Kasama ko si Linda Fernandez. Diyan siya sa animal clinic. Sabi ko sa kanya, Doc, kung halimbawa ikaw yung namatay, are you 100% sure of going to heaven? Ay, JL po ko, JL. I'm not asking you your religion. I'm asking, do you have a personal relationship with God? Umattend sa church. Nag-aral dito si Joshua. Naligtas. Nagpatuloy. Eh kung hindi ko nawin ito, hindi ko matitikman yung masarap na ginataang sugpo na niluluto ni Nelia na hindi ko natitikman na iba nakakatikim. No. You see? And it's nice. It's nice. Doon muna tayo sa introduction. Tuloy natin next Sunday. Are you following me? Pinakita ko lang sa inyo that the church is more important than your family pag hindi sila naligtas. Para maging hamalaga yung family mo, dapat maligtas sila. Kagabi, nag-text itong si Ma'am Marisa. Ito text niya sa akin. Madaldal din to eh. Sabi niya, halika anak, ikaw magbasa. Ikaw. Estudyante ka naman ni Ma'am eh, di ba? Naging teacher mo ba si Ma'am? Si Ma'am Marisa? Hindi? O, naging teacher mo. Kanya galingan mong magbasa ha, kasi gigraden ka niyan. Okay? Dali ha. Nag-text siya. Sabi niya, nawala. Binura mo? Binura mo? Hindi. Wala. Pero na nga lang, tinext mo. Wala ang phone, ito na lang.
Wala. Sabi niya, kwento ko na lang ha. Thank you. Wala eh. Hindi ko makita eh. Thank you, baba ka na lang ulit. Sabi niya, nakakatuwa po, Pastor, habang kumakain po kami, nagtanong si Katyan, si Kian, si Kat. Sabi niya, nakakatuwa naman si Pastor, very refreshing siya. Bakit? Kasama namin siyang naglilinis, nagtatrabaho. Nakakatuwa. Sumagot daw si Ramil. Hindi, ganyan talaga si Pastor. Ang tawag dyan, authentic leadership. Bata pa kami noon, ito ginagawa niya. Ito yung gagawin nila, ito. Sabi nila, nakakatawa naman po kasi, you see, imagine, pastor siya, naglilinis ng CR, nagtatrabaho. Sabi ng Ramil, ganyan talaga yun, dapat ito ginagawa natin. Okay? Kasi naranasan ni Marisa, she was a young people nung mawin namin siya. Okay? Una si Dante muna. Okay? Tapos, nag-Bible study. Sabi ko, Carlos, ikaw mag-Bible study dyan. Punta si Carlos doon, na-save to mga to. Okay? Mga young people pa sila noon. Okay? Oh. Kasi si Archie, nagkaroon ng burden kay Dante. Dahil sabi ko, nasaan ang kabarkada mo? Barkada niya si Dante. Dinala niya. Okay? Oh, si Dante naman, naintindihan niya na mahalaga family. Dinala naman niya yung family niya. Oh. Si Ramil naman, nawin namin to nung nasa Pulupandan, nagtatahi ng pawid. Oh. Nung Masay pumunta rito, nakita niya si Marisa, sabi niya, the first time I ever saw your face. Sabi niya, nasuka ako. Hindi ko kalain na ito pala mapapangasawa ko. Okay? Nagkatuluyan sila. Oh. Pero hindi si Ramil ang unang crush ni Marisa. At hindi rin si Marisa yung unang crush ni Ramil. Kukwento ko sa inyo Kian, tsaka Katyana, kung sino yung mga yan. Kung sino yung mga crush na mga yan. Alam ko lahat yan. Akala nyo si Serene lang? Hindi! Akala nyo si Moring lang? Hindi! Okay? Hindi. Si Moring, meron pa yung Flores yan eh. Oh. Nakita kami sa Baptist Day. Tanong lang, kamusta na po si Sir Moring? Maayos siya. Ikaw ba maayos ka? Maayos po ako. O patuloy kayong maging maayos. Okay? Di ba nakakatawa na magtatanong ang anak mo sa'yo? Kagabi nga nung naglilinis kami ng CR, sabi ko, ang kasama ko dating naglilinis ng CR si Tony. Ngayon si Joshua na. Okay? Apo mo pala yung nagsara ng CR dyan. Pumasok, hindi mabuksan yung CR. Dumaan sa ilalim. Sabi ko, pambira, sino nag-lock? Tignan mo ba kami tao? Hindi namin malinis ni Aki. Si Aki kasama ko. Aki, pumunta ka sa ilalim. Hindi po kasya. Idoy! Punta si Idoy sa ilalim. Punta si Idoy na ganyan. Gapang si Idoy. Sinubukan ko rin, hindi ako magapang. Nakalabas si Idoy, kanya lang yung pwet sumasabit, aalisin natin. Hindi po, paluin ko, hindi po. O hinatak namin pabalik. Sumampa ka na sa bintana. Pagsapos sa bintana, bumaba doon, binuksan. Pagbaba ko, sabi ko, sino nagsarado sa taas? Sabi ba naman Bernie, apo ni Sister Ame yun, yung apo ni ano. O ba't di mo pinasa? Nakalimutan ko, nasara eh. Pira kami, mission conference tayo. Sabi, hindi po, baka sira po ito. Tinignan namin ng bidet, tinignan namin, hindi lahat eh. Oh, yung pala, apo nito nagsara. Hindi marunong magbukas. Tinignan ko naman talagang mahirap buksan, in fairness, okay? Kanya lang di sinabi sa amin. Kanya, Idoy, tabasan mo yung puwet mo para magkasya ka sa ilalim, ha? Talagang lahat, pero mo, binasa namin, talagang puro kami, gagapang ka sa ilalim. Oh. Pero mo, binata ako nung nagsimula, ngayon lolo na ako, ang kasama ko na mga anak na ng mga dating barkada ko. Now, why would I do that? Why? Ano sabi ko kay Neil? Nasaan si Neil? Oh, si Neil, tumayo ka Neil. Ano sabi ko sa kanya habang kinakalkal namin yung bowl? Ito yung trabaho ko noon. Ito gagawin mo. Okay? Diyan kami nagsimula. Aayusin natin to. Sige po, pastor. Linis kami. O yan. Linis ito. Ito sa ilalim. Ito. Dalawa kami doon. O sige. O Joshua,
tayo ka. Sabi ko, Joshua, ikaw naman map dito. Oh, map si Joshua. Dito, oh, Joshua, dito ko punta sa kabila. Oh. You see? Mga anak na to eh. Okay? Nandun pa rin ako. You know why? Church to ng Diyos eh. Kung hindi church ng Diyos to, ba't natin lilinisin ang CR? Tama? Ew. Right? Eh may mga tila-tilamsik pang nanigas. Sabi ko, ay ano to? Ay, ginanon ko, ay, tayo pala to. Sit down. Kasi meron nanigas ko. Akala ko kung ano lang, di ginanon namin. Ganon ko. Eh, nakagwantes mo. Pag ganon ko, ay, tae ito ha. Buti, hindi natin natikman. Naamoy lang natin. Why would I do that? Why would I make my hands dirty? Church to ng Panginoon. Alam mo, sabi ko sa kanila, ganda natin kasi ang uupo dito mga pastor, mga asawa ng pastor, mga manggagawa, pagandahin natin. Ha? Para sa Panginoon, linis kami, linis. Bakit? Sa church to eh. Oh, kita mo ako, sabi ko dito madumi. Bakit? Kasi mga estudyante, butin lang sabi ko, tapos na kayo, wala na kayo. Bakit? Kayo sisisihin ko, bakit ang daming kalat dito eh. Pastor, kanya naglilinis na po kami. Kasi mga estudyante dati to. Ngayon naglilinis. Why would we do that? Mahal ng Diyos ang eklesiya. May Sofio, may edad na, 75 na. Si Didit, sabi ko, Didit, sabi niya, Pastor, pasensya na, bingi ho ako eh. Alam ko na bakit nabingi. Self-inflicted. No. Di nagtatrabaho, gupit sila dyan. Why would they tire themselves? Oh, di ba? Bakit? Sabi ko kay Ate Violi, Ate, puro matatanda yung nasa baba, no? Parang ikaw, oo nga eh, kasi love natin yung church eh. Trabaho, bakit? Mahal ng Diyos ang eklesiya. Kanya ayaw kong magkaroon tayo ng activity na wala kang bahagi kasi dito susukatin ng Diyos kung paano tayo tatanggap ng pagkilala sa Diyos sa langit. I was young. Now I'm old. I still clean the kitchen, the CR, everything. Bakit? Mahal ng Diyos ang eklesiya. Linis kami. Okay? Samahan niyo ko. Ayusin natin to. Bakit si Hamid at saka si Harriet naroon? Ba't si Luis nandoon? Bakit si Henry nandoon? Sabi ng mga pastor, sino yun? Doktor yan. Ha? Sino yun? Doktor yan. Video sila ng video. Sino yun? Magnanakaw yan. Na nagbago. Na ngayon saved na. Okay. Di nga. Di, niwala ka naman. Tuwan-tuwa silang makita eh. Ikot sila, punta rito. You know why? It's about volunteerism. It's about us, simple people na makasarili, walang ya, mainitin ng ulo, salbahe, magagalitin, pero unti-unting binabago ng Diyos kasi nasa eklesiya. Kung walang eklesiya, walang tigil ang gulo, walang tigil ang sumbatan, walang tigil ang away, walang mangyayari. Pero dahil may preaching, may church, may Word of God, look at your life. Look at your husband. Look at your husband. Binabago ng Diyos. Nabubuo ang pangarap. Nagkakaroon direksyon. The greatest that you can give to God is a heart transformation. Binago ka ng Diyos. Ano sabi ng Panginoon? 2 Corinthians 5:17, if any man be in Christ, he is a new creature. Behold, all things are passed away. Behold, all things are become new. Binago tayo ng Diyos. Kung hindi tayo binago ng Diyos, no one will trust us. We will still be mainitin ng ulo, basagulero, salbahe, walang hiya, mambubuska, lahat. Lahat yan. But I thank God, we have the standard, the Word of God. I invite you. The remaining times of your life, you're not assured of a long life. Paggamit mo na yan. Kung ligtas ka,
at di ka pa nababaptize, pabaptize ka. Kung baptize ka na, umayos ka. Ibigay mo yung time mo, talent and treasure mo sa gawain ng Diyos. Mag-serve ka. Samahan mo ko. Okay? At kung halimbawa naman, tinatawag ka ng Diyos na magpastor at maging misyonaryo, ba't di mo sundin? Am I right? I turned my back on my job. No promise of support. Okay? And I show to the people that my God is enough. Okay? I show to the people that my God is great. And I thank God for that. Now, I'm 60. I'm still serving God. I'm still doing well. And I'm still dreaming. Okay? This is not the best that we have. The best is yet to come. Marami pa tayong maabot. Marami pa tayong mapaglilingkuran. Now listen. Huwag mong hayaan nang aalalahanin mo. Okay? Stop focusing on what they did to you that you don't deserve. People have done that to you. Start focusing on what God did to you that you don't deserve. What is that? Forgiveness. What is that? Salvation. What is that? Substitutionary death. Huwag mo nang tignan yung ginawa ng tao sa iyo na sa tingin mo hindi ka deserving. Masasaktan ka. Ang tignan mo yung ginawa ni Kristo sa iyo na hindi ka deserving. Pinatawad ka, tinubos ka, ikaw dapat mapayubay, siya nabayubay, doon ka mag-focus. Iyon ang deep rest ko. Pag hindi ko inisip yan, madedepress ako. Okay? Alam mo kung ba't nga nadedepress? You don't take deep rest sa Diyos. Take a deep rest. Ang deep rest ko, Lord, minahal mo ko, tinubos mo ko, alam mo lahat, pero pinatawad mo ko. That is my best rest. And I thank God for that. Whatever happens to me, I will love God. And I'm telling Bron, this is what your lolo is doing. I want you to love my God. I want you to love the Lord's church. I want you to love the Bible because it will change your life. Kanina sabi niya, no bihis, no bihis. Meron tayong simba, no simba. Ayaw mo magsimba? No. Kinuha ko yung pamalo ko. Pinalo ko si Chison. Ikaw, Chison, di magsisimba? Pak! Ikaw, Samboy, di magsisimba? Pak! Sabi ikaw, Bron, simba. No service? Service. Namamalo ko nang di nagsisimba talaga. Sisimba ka? May sumpong eh. Ano, Bron, magsisimba ka? Okay? Gusto mo palo? Malaki pamalo ni Chok Chok. Okay? Sabi ni Chison, ano namang kinalaman ko? Pasensya ka na, Chison. Ang tawag dyan, sacrificial lamb. Sabi ko kay Samboy, pasensya ka na, Samboy, ha? Kung natamaan ka ng mga palo, ha? Bakit? Kailangan matuto to eh, di ba? Okay, Bron? You're gonna love the church, right? Kung hindi, kidding aside, I'm training him. Not what you want, but what God wants. Gusto niya, pag hindi ka nagsimba, maiiwan ka mag-isa rito. Wala kang kasama dito. Iiwanan kita. Bakit? The church is more important than you. I love my son. I love Ron. But I love my God first. And I love this church more than I love him. Let's all stand up, please. Father, we thank you. Patawad kung nakafocus kami on what others did that we don't deserve. Patawad kung minsan hindi namin makita yung plano mo kasi we're depressed, distracted, disappointed. Patawad, hindi namin nakita ang importansya ng simbahan. Lord, tulungan po ang mga mahal namin sa buhay, madala namin sa iyo. Tulungan po na yung mga tropa, barkada namin ay hindi lamang po panlupa,
kung di hanggang langit. Samahan mo kami. Bigyan mo po kami ng kahabagan. Help us to win them for the Lord. Because no matter what our relationship with other people, it will cease when one of us dies. Kanya tulungan po. Nasasaya kami sa langit kasi nandun ang tropa, barkada, kaibigan, kaklase, kamag-anak, tatay, nanay. We will do everything for these people to be saved. And we will always think about the local church, the house of God, of which we are a member. Samahan mo kami. Kahabagan mo kami. While heads are bowed, eyes are closed, no one is looking around. Will you come at the altar and say, Lord, help me to love my church. And by loving my church, I'm going to love my family. I'm going to bring them to the Lord. And I'm going to invest my time, my talent, and treasure for where people will be saved. Dito po sa altar. God bless you.